Ayan, good day po sa atin mga minamahal kong kabaybol. Ayan, for this day, our tackle or our topic for this day is all about paghangad. Ano nga po ba ang paghangad? Ang paghangad ay parang ninanais ang mga bagay-bagay na ating ninanais. Halimbawa na lang po ng paghangad mo na mapunta ang mga mana sa iyo ng iyong ama, or mapunta sa iyo ang lahat ng ari-arian ng iyong ama. Is that example of paghangad. Ngayon po, ang paghangad natin ngayon ay hindi po sa kahit anong bagay or material na bagay or pera ang pag-uusapan natin about sa paghangad. Hindi po ganon. Ang paghangad ngayon ay nakaparikil sa paghangad natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ang paghangad natin na matanggap si Kristo sa araw-araw nating pamumuhay. So paano nga ba siya nating matatanggap? Matatanggap natin si Kristo through the way of communion. Sa paano nga ba tayo makakapag-communion? Makakapag-communion tayo through the way of pagsisimba natin sa banal na Eucharistia. So ang ibig sabihin lang nun, doon lang natin matatanggap si Jesus. Doon lang natin matatanggap si Kristo. So in that way, matatanggap natin siya, at yun ang ibig sabihin ng paghangad natin kay Kristo. Kapag ninanais mo na matanggap si Kristo sa iyong buhay Kristiyano, at ninanais mo na matanggap si Kristo upang manahan sa iyong puso, ikaw ngayon ay magiging mabuti at maiiwasan mo ang pagiging masama. Sana lagi nating hangarin na matanggap ang ating Panginoong Jesucristo sa araw-araw nating pamumuhay. We are simple, but we need Jesus in our life, especially in our modern era ngayon. At ang pangalawa ay paghangad na manahan at manatili sa atin si Kristo. Gaya ng sinabi ko, kapag hinangad mo na mapasa iyo si Kristo o matanggap si Kristo sa iyong buhay Kristiyano, ay karapat-dapat din na hangarin mo na manahan at manatili sa iyo si Kristo upang hindi ka malihis sa landas ng kabutihan. At ang ikatlo ay paghangad na may palaganap ang mabuting balita ng Panginoon. Anong ibig sabihin po nun? Kapag natanggap mo si Kristo, ay kapag ninais mong matanggap si Kristo sa banal na communion, at natanggap mo siya at pinapasok mo siya sa iyong puso, nanahan siya at nanatili siya sa iyong puso, ang ibig sabihin nun ay ikaw ngayon ay gagawin ka niya na instrumento sa iba upang maipalaganap ang kanyang mabuting balita para sa iba, ang kanyang mga salita ng Diyos para sa iba. Kaya dapat matuto nating tanggapin si Kristo sa ating araw-araw na pamumuhay. Hindi na bali kung hindi natin matanggap kung sino man, basta una-unang sa lahat ay matanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kapag hinangad mo na mapasayo siya, ay gagawin mong lahat ng bagay na makakabuti para sa iyo at para sa iyong kapwa, at gagawin mong lahat upang mapasayo si Kristo at manahan siya sa iyo. Sana lahat ng tao, mga minamahal kong kabaybol, is mapasa kanila si Kristo, or nanaisin nila na mapasa kanila si Kristo, or maghangad sila or mangarap sila na mapasa kanila ang ating Panginoong Jesucristo, upang mas marami pa tayong mga kabaybol na matulungan, at upang maipalaganap din natin ang mabuting balita ng Panginoong Diyos sa iba't ibang dako ng mundo. Ayan. So ngayon, mga minamahal kong kabaybol, ang hamon sa atin ng ating daily reflection for this day, ang paghangad. Sana lahat ng tao dito sa mundong ito is nanaisin nila na mapasa kanila ang ating Panginoong Jesucristo. Hangarin nila na mapasa kanila ang ating Panginoong Jesucristo.
No matter what kahit mayaman ka man, mahirap ka man, kailangan na kailangan mo si Kristo sa iyong araw-araw na pamumuhay, sapagkat kapag nanahan siya at nanatili siya sa iyo, walang imposible at walang mangyayari sa iyo na kahit anumang dilubyo na hindi mo malalampasan. So mga minamahal kong ka-Bible, our topic is very modern din, sapagkat konting-konti na lang po ang naghahangad na mapa sa kanila or matanggap si Kristo sa kanilang araw-araw na pamumuhay. But sana tayo ay magpumilit na matanggap si Kristo. Linisin natin ang ating mga puso at kaluluwa upang kapag nanahan sa atin ang ating Panginoong Jesucristo ay wala na siyang lilinisin pa sa atin, sapagkat tayo'y malinis na. Oo, may bahid pa tayo ng konting kasalanan dahil sa kasalanan ni Adan at Eva, but rather of that way of kasalanan na yon ay lilinisin niya pa rin at matatanggap natin siya through the way we feel of God. Ayan. So ang hamon talaga sa atin ngayon, ang pag-angad ay angarin natin si Kristo sa ating araw-araw na pamumuhay upang ang lahat ay magawa natin, ang lahat ay walang imposible through the way of Jesus. We need Jesus in our daily life. Kailangan na kailangan natin si Jesucristo sa ating pamumuhay. So, hindi lahat po ng tao is nabibiyayaan na hangarin ang Panginoong Jesucristo. Ang iba, hinahangad nila ang kayamanan. Ngunit sana tayo ay hangarin natin si Kristo sa ating araw-araw na pamumuhay upang walang pagsubok o problema ang ating hindi makakaya. So, lagi natin sanang tandaan sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, nariyan at kasama natin ng Panginoon. At kung si Kristo ay nagsakripisyo, marahil tayo man ay magsakripisyo, hindi para sa ating mga sarili, kundi para sa ibang tao. At kaya dalawang kamay ang binigay sa atin ng Panginoong Diyos. Ang isa ay para sa atin at ang isa ay para sa ibang tao. So, yun lamang po. Have a blessed Friday morning to each and every. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. I'll worship Your